Ito, at higit sa lahat, magandang umaga sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa araw nito na patuloy niya tayo binibigyan ng pribileyo upang mag-aaral ng kanyang mga salita. Salamat sa mga testimony, sa awitin na pinikalob niya. Sabi nga nung awitin kanina, I must tell Jesus, hindi ko kayang dalhin ang mga bagat bigatin. Kailangan kong sabihin lahat sa ating Panginoong Kristo. Kumbaga narinig natin sa mga testimony na isang kalakasan talaga natin, isang outlet natin na sabihin natin ano mga nararamdaman natin, nararanasan natin, mga struggle natin, mga hinaan natin. Kumbaga, ang kalakasan natin, i-voice out natin kanino, walang iba kundi sa ating Panginoong Kristo. Kumbaga, sa mga ginagamit niya, sa pananalangin, kumbaga, i-voice out lang natin kasi hindi naman talaga natin kakayanin sa sarili nating kakayanan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Ano lang natin pag-aaralan sa umagang ito, February, kung napupunan nyo, yung last 2 Sundays natin, may kinalaman sa love. Ngayon, kumbaga, about love pa rin. Ang sabi dyan sa 2 Corinthians 5:14-17, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa ating magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil dyan, ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong unay dayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na mukhang babagsak. Wala na pang binabay. Uy, delikado yun. Di ba pwede Okay na. na lang? Sige, siguro okay siguro. Tingnan nyo, baka hindi mamamon to. Regalo lang ni Seiya yan. O baka Hindi, so bumigay. ilagay mo na lang dun kasi para pag bumagsak. Hindi masyadong mababa kasi. Okay na yan. Kung ano man. May baka may gamitin ng Panginoon. Regalo lang sa iyo kasi yung ano, ang bagal na ano. Bakit pababa ng pastor niya? Alora, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay may titulong The Power of Christ's Love o ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo. At bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe, manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, Diyos na tapat, Diyos ng pag-ibig, Diyos hindi nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Alpha, Ikaw ang Omega. Salamat po, Diyos, sapagkat napakabuti mo, na patuloy mo kaming inaabot, patuloy mong ipinaunawa sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon. Patuloy mong ipinaunawa na Ikaw po, O Diyos, ang the great sovereign God, na may kontrol at may akda ng lahat ng mga bagay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na napakayaman ng iyong pag-ibig, na iyong biyaya, ng habag na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. At tunay nga na sa aming paglakad, sa dami ng biyaya na pinagkakaloob mo, may mga oras at sandali pa rin na kami nagkukulang, nagkakasala, Panginoon. Sa isip man, sa salita man, o sa gawa, Panginoon. Kaya minsan pa, patuloy po namin kinikilala ang iyong kabanalan. Patuloy po namin kinikilala na anumang batik ng mga alalahanin, pagkukulang, pagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa. Lord God, magiging hadlang to upang hindi maging kaaya-aya ang aming gagawing pag-aaral sa umagang to. Kaya patuloy po namin dalangin, pakalinisin mo ang bawat isa, isang tabi ang mga alalahanin, bagay na maaaring maging hadlang upang hindi maging kaaya-aya ang aming gagawing pag-aaral sa mga sandaling ito, Diyos. Dalangin ko nga po na minsan pa ay ang talingkod, Lord God, gagamitin mo lamang po, O Diyos, na instrumento. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na magsasalita. Ako'y isang daluyan lamang ng iyong mga parola, Panginoon. At minsan pa, dalangin ko nga po, O Diyos, na tunay nga na hindi lang po namin ito pag-aaralan, mapapakinggan sa oras ito.
Bagkus ang katotohanan sa mga salitang ito, O Diyos, ito'y aming gamitin, Panginoon. Upang sa gayon, patuloy po namin maintindihan, maunawaan, maranasan na buhay ka sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po at minsan pa patuloy kong pinagkakatiwala ang bawat isang naririto, maging ang bawat isang maaari pang makapakinig ng iyong mensahe. Dalayan ko nga po, O Diyos, na patuloy kang kumilos sa aming mga buhay upang na sa gayon patuloy ka naming maparangalan sa pamamagitan ng buhay na pinahiram at pinagkaloob mo sa iyong mga hinirang. Salamat po. Ito po, Diyos, ang aking isang dalangin sa tayong pangalamang ng iyong anak ni Jesus na aming Panginoon sa rin tagpagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, the power of Christ's love. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo. Dito, makita natin, dumarating ba sa isipan natin yung katanungan na ano nga ba yung makapag-motivate sa atin upang magkaroon tayo ng burden o bigatin na upang nasa gayon ang tao ay lumapit o makilala nila ang ating Panginoon sa Kristo. O magkaroon sila ng pananalig, pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kumbaga dumating ba sa isipan mo na ikaw ay maging daan upang na sa gayon ay kung ano man yung nararanasan mo, pagkakilala mo sa paglakad mo bilang isang mananampalataya, ay maibahagi mo rin ito sa iba na wala pang ganitong pagkakilala o pananampalataya sa ating Panginoong sa Kristo. At dito sa ating pag-aaralan, kumbaga kung minsan kasi nadadala ka nga ng mga problema, alalahanin, sitwasyon, na para bang ikaw ay mismong pinanghihinaan na rin ng loob. Na para bang ikaw nga, kung minsan ay para bang nadadaig ka ng mga kahinaan mo. Pero dahil dito sa ating pag-aaralan, makita natin yung katotohanan na kailangan muli nating maniwala, manalig sa kapangyarihan ng pag-ibig. Believe again in the power of love. Kasi, kaya naman tayo naririto, kumbaga, naintindihan mo na kung ano yung pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo na ibinigay sa iyo. Ibinigay sa atin, ika na. Naintindihan mo, naunawaan mo. Na sa dami ng pagkukulang mo, bakit niya ako inibig? Bakit niya ako minahal, ika na. Kumbaga, dito, maging sa atin, sa mga oras na para bang naiinis ka, nadadaig ka ng mga alalahanin, para bang pinapaalala sa atin na maniwala ka pa rin sa kapangyarihan ng magagawa ng pag-ibig. Kumbaga sa dami ng problema, kumbaga sa pamilya man, sa eskwelahan man, sa trabaho man, kumbaga maniwala ka pa rin na kung ang pag-ibig ang pairalin mo, may magagawa ang pag-ibig, ika nga. Madadaig anuman ang mga problema o alalahanin na meron ka. Kasi, kumbaga yun yung magic ng pag-ibig na maging ating Panginoon sa Kristo, inibig niya tayo sa ating kalalagayan. Ika nga. At minsan nga, dahil nga nauunahan ka ng takot, pero pinapaalala sa atin dito, sa 1 John chapter 4, verse 18, huwag kang matakot sapagkat there is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig. But perfect love casts out fear. Kung magiging ganap ang ating pagkakilala sa pag-ibig, kumbaga anumang takot o pangamba, kumbaga masosopera mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. Kumbaga, yun ang pairalin natin. Yung pag-ibig mo sa kapwa mo, pag-ibig mo sa pamilya mo, kahit may mga differences ka, pero kung pag-ibig ang pairalin natin, masosopera natin. Kumbaga mareresolve natin. At dito, alam naman natin na ang unang nagpaunawa sa atin ng pag-ibig nito, walang iba ang ating Panginoong sa Kristo. Sa John 15:13, na greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends.
Kumbaga, ito yung dakilang pag-ibig. Wala nang hihigit dito sa dakilang pag-ibig na ito. Na ialay ng ating Panginoong Kristo ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo sa mga paghihirap na kanyang naranasan para kanino? Sa kanyang mga kaibigan. Tayo yun, yung may mga relasyon sa kanya. Inalay niya ang buhay niya para sa iyo. Kumbaga, ito yung isang ipinaunawa sa mga sandaling ito. At ang sabi nga rin sa Romans 5:6-8, ang sabi dyan, binayaran na lahat. Jesus paid it all. Anong binayaran? Yung mga pagkakasala natin. Past, present, future. Katulad din nung sinare ni Shea sa kanyang testimony. Pero kung minsan, para bang, ang sabi nga niya, nagiging scapegoat na lang yung kalayaan. Pero dito, ipinakikita na ginawa ng ating Panginoong Kristo yung bagay na ito, you see, at just the right time, when we were still powerless, wala tayong magawa, Christ died for the ungodly. Kumbaga, namatay na ang ating Panginoong Kristo para kanino? Sa mga walang Diyos, ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. Kung meron isang mabuting tao, pwedeng maaaring gumawa nito kasi mabuti yung kanyang pag-aalayan. Paano yung katulad ng ginawa ng ating Panginoon Kristo na ang pinag-alayan niya, walang iba, ungodly, hindi karapat-dapat. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Na ibig sabihin, kahit hindi tayo kaibig-ibig, namatay ang ating Panginoong Kristo para sa atin. Kumbaga yun yung dakilang pag-ibig na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sa ating pag-aaralan, meron tayong 4 na titingnan. Yung unang punto nating titingnan sa verse 14, ang sabi nga dyan, the power of Christ's love o ang kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Una, yung the commitment. Sa verse 14, ang sabi niya, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin, magkaganyan. Magkaganyan, kumbaga para bang ipilit niya. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil dyan ang lahat ay may bibilang ng patay. Pag sinabi mong commitment, ano bang pumapasok sa isipan mo? Ano bang commitment pag pumapasok sa isipan mo? Kumbaga, maging sa atin, halimbawa kung may relasyon ka, kailangan ng commitment. Kumbaga, pag sinabi mong commitment, anumang sitwasyon, anumang kalalagayan, nakabase ang relasyon mo sa commitment, sa pangako na ginawa ninyo. Kaya nga, ang sabi nga dyan, pag sinabi mong commitment, sincere, steadfast obligation, binding yourself. Ika nga, tapat raw, steadfast, magtitiis ka. Yung sa pangako mo na sinabi, ika nga, o pinanumpaan ninyo, ika nga, binding yourself, mag-uugnay sa inyong dalawa, ika nga. Yun yung commitment. Hindi nakasalalay sa sitwasyon. Hindi nakasalalay sa nararamdaman. Hindi nakasalalay sa emosyon. Kundi sa nakasalalay sa pangakong binitawan nyo sa isa't isa. Yun yung commitment. Ngayon, ang sabi nga, bakit para bang nangyayari na hindi natin nga magawang maging committed sa isang sitwasyon? Kasi nga, maaaring hindi talaga tayo nagiging ganong katapat sa relasyong ating pinanumpaan. Sa mga bagay na ating pinangakuan, hindi tayo nagiging ganong kaseryoso. Kaya hindi natin mapangawakan yung commitment na ating
sinabi o pinanghako sa isa't isa. At dito nga, makikita rin natin na maaaring sa ating paglakad bilang sa mananampalataya, kasi hindi mo talaga naiintindihan, naunawaan, yung lubusang pagkaunawa mo kung ano yung kabutihang ginawa ng Diyos sa'yo. Hindi mo lubusang naiintindihan. Kaya hindi ka ganun ka-committed sa relasyon mo sa ating Panginoong Diyos. At dito nga, makita natin na si Apostol Pablo, ang siyang sumulat nitong Korinto, kumbaga, Paul's passion is heard loud and clear. Ipinaunawa niya kung ano yung nais niyang ipaabot sa mga mananampalatayang nasa Korinto, maging sa mga mananampalataya sa ating sa mga oras nito, sa mga nag-aaral sa mga sandaling nito. Na dapat natin maintindihan na yung commitment na yon, hindi nga nakabase sa emosyon mo, hindi nakabase sa nararamdaman mo, pero ang tunay na may hawak talaga ng commitment na yan, not the love you have for Him, but the love towards us. Hindi dahil sa pag-ibig na ibinibigay natin sa Diyos, kundi dahil talaga sa pag-ibig na ibinigay sa atin. Sino? Ang sabi nga kanina, ang ating Panginoon sa Kristo. Siya yung unang namatay sa atin, kahit tayo hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga, makikita natin na talagang ang Diyos ang siyang may hawak sa iyo. Kahit pumiglas ka, umayaw ka, ang may hawak ng pag-ibig na yan ay ang Diyos talaga. Kumbaga, doon mo makikita na ganun kabuti ang Diyos. Kaya nga, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan, na maintindihan mo na, ganun pala. Kahit ako'y nagkukulang, kahit ako'y nagkakamali, kahit ako'y patuloy na sumusuway sa mga nagagawa ko at nauulit-ulit yung mga kahinaan ko, kumbaga, ang Diyos pala talaga ang may hawak sa akin. Kaya napakabuti talaga ng Diyos. Pero sabi nga ng testimony ni Shea kanina, minsan nagiging inaabuso ng iba, ika nga. Pero pag naintindihan mo, kumbaga talagang ang Diyos ang may hawak sa iyo. Kaya magiging mapagpasalamat ka. Magiging, kumbaga thankful ka, grateful ka sa lahat ng sitwasyon mo. Ang Diyos pala talaga ang may hawak sa akin. Kahit ako'y napopall short, ika nga. Kahit hindi ko naibibigay ang the best ko, ang Diyos talaga may hawak sa akin. Kaya napakabuti ng Diyos. Ika nga. Pero, dapat nga natin maintindihan, sabi nga niya rito, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil dyan ang lahat ay may bibilang ng patay. He died for the sake of us. Namatay ang ating Panginoong Kristo dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating kalalagayan. Dapat mong maintindihan yon. Ngayon, ang dapat nating maintindihan na ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang pinaunawa ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya nasa Korinto, maging sa bawat isa sa atin sa umagang ito, na namatay siya para sa iyo. Ngayon, dapat mo ring maintindihan na maintindihan mo na matay talaga ang ating Panginoong Kristo para sa iyo, pero ang sabi nga niya dyan, individuals must receive His payment to receive the benefit. Kumbaga maintindihan mo na, ang sabi niya, ang bawat isa kailangan niyang tanggapin na talagang namatay siya para sa akin. Naintindihan niyo? Maintindihan mo na namatay talaga ang ating Panginoon sa Kristo para sa akin, para sa iyo. Para matanggap mo yung benepisyo na ipinagkakaloob ng kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Yun yung dapat nating maintindihan. Para na sa gayon, yung commitment mo, maintindihan mo kung yung dapat mong maging commitment sa relasyon meron ka at ang Panginoon sa Kristo, ang ating Panginoon Diyos. Dapat mong tanggapin yung kabayaran na yan. Kilalanin mo sa sarili mo. Katulad halimbawa, ito.
Kumbaga, ano yan, resibo. Resibo yan itong base saka nitong ampli. Kumbaga, resibo yan ng base saka ampli. Ngayon, mapangahawakan mo na sa atin na yung base saka ampli na yan kasi may pinangahawakan kang katibayan na binili mo na. Ganon din sa relasyon natin sa ating Panginoon sa Kristo. Napanghawakan mo na namatay ang ating Panginoon sa Kristo para sa iyo. Yun ang dapat mong maintindihan. Na yung inalay niya, yung ibinayad niya para sa iyo, para magkaroon ka ng kalayaan, ng kaligtasan, ay buhay niya. Yun yung dapat mong maintindihan. Dapat mong tanggapin na binayaran ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo yung mga kasalanan mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At ang sabi nga sa John 10:25-28, sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak, hindi sila maagaw sa akin kaninuman. Anong sabi ni John? Itinuturo niya na, kumbaga, ayaw niyo kasing maniwala eh. Ayaw niyo panghawakan. Kasi kung talagang naniniwala kayo, ang sabi, ngunit ayaw ninyong maniwala sa verse 26, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. At sa verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Ibig sabihin, nakikinig. Ibig sabihin, kumbaga, nakikinig, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Kumbaga, ibig sabihin, hindi lang basta nag-aaral, hindi lang basta pasok dito, lalabas dito, aatin ngayong Sunday, paglauwi, wala na. Hindi ganon. Kasi nga, dapat panghawakan mo kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo para sa iyo. Ang sabi nga dyan, we should believe, we should trust, we should obey, we should worship Him. Kailangan mong manalig, magtiwala, sumunod, sambahin ang ating Panginoong Diyos. At dito, ang sabi nga, the purpose of the atonement are not completely fulfilled without the response of man's faith and obedience. Kumbaga magiging kumpleto yan kung talaga ang response mo ay dahil sa pananampalataya mo, susunod ka. Yun yung commitment mo. Kasi ang sabi nga dyan, nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Yun yung nais, ipaunawa ng ating Panginoong sa Kristo. Sa 1 John chapter 2, verse 1 and 2, ang sabi nga niya rito, my little children, these things write I unto you, that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Sabi sa Tagalog, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo. Kumbaga, magkulang ka man, pero dahil nga ang ating Panginoong sa Kristo, ang siyang may hawak sa atin, naririyan ang ating Panginoong sa Kristo na siyang may hawak sa atin, may tagapamagitan sa atin, at iyay si Yesu Kristo ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ipagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao.
Kumbaga, isang katotohanan na dapat nating maintindihan, dapat nating maunawaan na yung katotohanan ito, ibahagi rin natin sa iba. Huwag mo sarili. Kasi hindi mo naman alam ang mga bagay na ito kung walang nag-share sa iyo. Kaya responsibilidad din natin na i-share ang katotohanan ito. At ang sabi nga dyan, it is Christ's love grip us tightly. Yung pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo ang siyang talagang may kaapit sa iyo. Kasi ikaw ganun ka eh. Parang monelong bata na, kaya ganun mo tayo. Ganun pa rin. Kilala niyo kasi niyo? Kumbaga, ganon ang pag-ibig ng Diyos. Kumbaga, pero dahil ka kulit, papaluin ka, pero mahal ka niya. Kanya ka. Ang Diyos ang siyang may hawak sa iyo. At dito nga, ang sabi nga niya rito, dahil sa katotohanan ito, bakit ka hindi magiging mapagpasalamat? Kumbaga, kapag naintindihan mo to, talagang matututo kang magpasalamat sa kabutihan ng Diyos na ginawa niya para sa iyo. Yung pangalawa, ang sabi nga dyan, the condition. Doon sa verse 15, ang sabi niya sa verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Anong sabi? Ano ngayon ang dapat na makita sa iyo bilang kondisyon na talagang nasa sa kanya ka? Ano yung resulta dapat na makita na yung kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa buhay mo? Dito, ang sabi nga ni Apostol Pablo, kumbaga, He died for all. Namatay siya para sa lahat, ang sabi ni Apostol Pablo. Kumbaga, at ang sabi niya rito, then it states, He died for all. Anong dahilan? We should no longer live to ourselves. Upang, ang sabi, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Kumbaga namatay ang ating Panginoon sa Kristo upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kumbaga, merong layunin, merong purpose kung bakit namatay ang ating Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo para magpasarap ka sa buhay mo rito. At ang sabi nga, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Hindi na sa sarili mo, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kumbaga, the first purpose is that those who live might no longer live to themselves. Those who live are those who have received life in Christ by faith. They are now in Christ. Ang ating Panginoon sa Kristo, ang siyang may hawak na sa'yo. Kasi binili ka na niya eh. At ang sabi, ibig sabihin dito na yung tunay na lumalagong mananampalataya, yung true maturing Christians, kumbaga talagang naiintindihan niya sa sarili niya na talagang unti-unti pala talagang mawawala na yung mga gusto ko sa sarili ko. Kasi ang layunin pala talaga ay para sa Diyos. Yun ang talagang dapat mong maintindihan din.
Na talaga, kaya nga may battle of the flesh and spirit, di ba? Kung anong gusto mong gawin, sundin yung mga gusto mong gawin ng laman mo, o kung anong gusto ng espiritong ipinagkaloob sa'yo. Kasi nga, ang sabi nga dito, kung habang lumalago ka sa iyong buhay pananampalataya, doon mo nare-realize talaga na unti-unti mo nang hindi pinahalagahan ang mga bagay dito sa mundo. Kasi ang talagang purpose mo pala talaga ay ang glory ng Diyos. Kumbaga, hindi na yung mga personal dreams mo, ika nga. Kasi ang talagang pinakalayunin mo pala talaga ay ang Diyos, ang siyang, kumbaga, kaya siya namatay para sa iyo, kumbaga hindi para magpasarap ka, kundi ang kalooban ng Diyos ang siyang masunod, ika nga, sa buhay mo. Kaya nga sabi nga niya rito, Jesus died in order that we might live to His glory, not to your own. Not to our own, ika nga. Namatay ang ating Panginoon sa Kristo para hindi mabuhay para sa sarili mo, kundi para sa kapanganan, kadakilaan ng Diyos. At ang sabi nga niya rito, planning your future is wise. Oo, habang naririto tayo. However, God's will must be at the center of your plans and not at the end. Kumbaga, oo, habang naririto pa tayo kasi, naririto pa tayo, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos eh. Kung kailan tayo pupunta sa makasama natin ang Panginoong sa Kristo eh. Okay yan, oo. Pero, dapat mong maintindihan na ang sentro ng mga plano mong iyan ay ang Diyos. Hindi nasa hulihan, hindi buntot, kundi siya ang nasa unahan. Kaya nga sabi nga niya, Christ deserves to be present in every area of your life. Dapat ng ating Panginoon sa Kristo ang dapat na una sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa trabaho man, sa pag-aasawa man, sa relasyon man, sa pamilya man, sa anumang pinaglilibangan mo, sa mga gusto mong gawin, ika nga, sa mga naisin mo, sa eskwelahan, sa pakipagrelasyon. Kumbaga, ang dapat mong laging pagbabatayan ay ano ba ang nais ng Diyos. Hindi yung puro pang sarili mo. Kumbaga dapat laging nang aalay sa nais ng Diyos. Kumbaga, namatay ang ating Panginoon sa Kristo para sa iyo, oo. Pero may obligasyon ka, may kondisyon. Anong kondisyon? Upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa ating sarili, kundi para kay Kristo. For God's glory. Yun ang dapat mong maintindihan. Kaya nga, God first sa lahat ng mga desisyong ating ginagawa. Kaya nga, habang nagmamature ka, doon mo talaga ma-realize na hindi talaga, kumbaga pansamantala lang lahat yung mga bagay dito sa mundong ito. Ang priority talaga ay ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi dun sa Romans 12 verse 1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Yun ang panawagan ni Pablo. Nanawa kayo, tayong mga mananampalataya, ay ialay natin ang ating buhay na living sacrifice, holy, katanggap-tanggap sa Diyos. Yan ang siyang paglilingkod, pagsambang, katanggap-tanggap sa Diyos. Christ deserves yung mga bagay nito.
Kasi namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Kasi di ba kanina dapat mong angkinin eh. Ngayon, ang sabi, deserve niya to kasi yun yung ginawa niya sa iyo eh. Tapos Christ deserves this kasi hindi lang siya basta namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw. Ngayon, papasok na ang mahal na araw. Kumbaga, ibig celebrate na naman, aalalahanin natin ang Semana Santa, ang Lenten season. Doon mo makikita na hindi lang siya namatay. Kasi baliwala lahat yung ating pananampalataya kung hindi siya nabuhay. Ibig sabihin, kumbaga, hindi masasayang yung ating pananampalataya kasi hindi siya namatay, buhay siya. At yun yung dapat nating panghawakan. Kaya nga, kumbaga, dati hindi ganyan ang buhay mo. Hindi mo alam yung mga bagay na yan. Pero sa biyaya ng Diyos, naiintindihan mo na, naunawaan mo na. Salamat, kasi hindi naman pinagkaloob sa lahat yan. Kaya nga, isang paalala na sinasabi rin sa atin sa Ephesians 4:20-24, hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat nakita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Paalala, mga kapatid, karapat-dapat nating ialay ang ating buhay, karapat-dapat nating gawin ang mga bagay na ito kasi yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, na dapat ikaw ang siyang maghihirap doon, inako niya. Kumbaga, karapat-dapat na ibigay natin yung kondisyon, obligasyon na dapat natin gawin bilang pagpapasalamat sa kabutihan at pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo para sa iyo. Yung pangatlo na isang pinapaalala sa atin dito, yung the consciousness. Pag sinabi mong consciousness, ibig sabihin, yung parang bang nagiging atento ka, nalalaman mo kung ano yung talagang sitwasyon o kalalagayan. Sa verse 16, ang sabi nga niya rito, kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Ngayon dahil sa habang natututo ka, habang nakapag-aaral ka, habang lumalakad ka sa iyong buhay pananampalataya, naiintindihan mo kung ano yung kaligtasan, kapatawaran ng Diyos na ipinagkaloob niya para sa iyo. Kaya ngayon, ang tingin mo na sa mga tao, nakikita mo na sila sa aspetong kakaiba. We see men differently. Ika nga. Kumbaga, hindi na natin tinitingnan ang tao sa paraang kung ano yung ginagawa ng mundong ito. Na para bang kapag mataas ang kanyang social status, professional siya, bilib na bilib ka na. Kapag marami siyang ari-arian, para bang hangang-hanga ka na. Kapag masyado siyang respectable tingnan, para bang, kumbaga ang tingin mo noon ay kapanipaniwala na siya. Kapag marami siyang dapat nagagawang mga bagay, kumbaga ang taas-taas ng tingin mo sa kanya. Ika nga. Yun ang tingin ng mundong ito. Ika nga. Pero,
Sa katotohanan, kung wala kang relasyon sa Diyos, ang katotohanan yan, kaawa-awa sila. Yun ang isang katotohanan. Yun yung nagiging kamalayan mo. Dati, pag nakita mong professional siya, marami siyang ari-arian, bilib na bilib ka. Ngayon kapag naiintindihan mo kung ano yung tinuturo, sinasabi ng salita ng Diyos, makikita mo kapag wala siyang relasyon sa Diyos, kaawa-awa siya. Yun ang siyang kanyang kalalagayan. Kaya para bang nakikita, we see people either saved or lost. Yun ang papasok sa isip mo. Ligtas na kaya siya? O ligaw pa rin? Kapahamakan pa rin ang kanyang kahinatnan. Bago dumako dun sa ating pinag-aaralan dito sa verse 14 to 17, dun sa verse 10 ng 2 Corinthians, ang sabi dyan, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Yan yung sinabi ni Pablo bago umabot dun sa pinag-aaralan natin ngayon. Na sinabi niya muna sa verse 10 na, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Kumbaga, ang sabi ni Pablo, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Yun yung sabi ni Pablo bago itong pinag-aaralan natin. Na ang bawat isa haharap sa hukuman ng ating Panginoon sa Kristo kung paano ka namuhay dito sa mundong ito. Namuhay ka ba ng nasa kalooban ng Diyos o sa kaaway ng Diyos, sa mabuti o sa masama? Yun yung reality na pag namatay ka, nawala ka, natapos ka sa mundong ito, lagi nga pinapala, there is life after this life. It's either everlasting life together with Jesus Christ, ang kinin natin yung mga pangako niya, o it's either eternal condemnation na gusto mong matapos-tapos ang paghihirap mo, hindi matapos-tapos. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, the unsaved may never receive the gift of salvation if they don't recognize it. Kasi nga, kumbaga pag hindi mo kinilala yung gift of salvation na binigay sa iyo, baka akala mo ligtas ka, yung pala hindi pala. Kasi makikita nga natin na, ang sabi nga, di ba? Ang sabi, may purpose eh. Marirealize mo sa sarili mo na may purpose pala kung bakit namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi kanina doon sa upang mabuhay para sa glory ng ating Panginoon sa Kristo, hindi na para sa sarili. Faith in God and belief that Christ died to forgive or cover our sins is needed to those to receive the gift of salvation. Kailangan ng pananampalataya sa Diyos, kailangan mong manalig, tanggapin na talagang ang ating Panginoon sa Kristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang mga kasalanan mo, pinatawad ka sa mga kasalanan mo, para na sa gayon, talagang matanggap mo ang regalo ng kaligtasan na ipinagkaloob sa iyo. Isang ipinaalala sa atin. Kaya nga, kumbaga, nagkakaroon ka ng kaunawaan na ang tingin mo na sa tao ngayon, sa mga nakikita mo, nakakasama mo, nakakahalubilo mo sa pamilya mo, makakasama mo sa trabaho, mga babayan mo, it's either na ligtas na ba sila? May relasyon na ba sila sa ating Panginoon sa Kristo? O ligaw pa sila?
Kaya nga, ang paalala sa atin sa 1 Peter 1:18, 19, it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed. Yung pinamtubos sa atin, hindi lang basta silver, hindi lang basta ginto ang pinambahay sa atin, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Yan yung ipinantubos sa iyo, sa akin, para nang sa gayon, magkaroon ka ng kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan, kasama ang ating Panginoon Yesu Kristo, ang ating Panginoon Diyos. Kumbaga, dito makita natin na sinasabi nga, paalala mga kapatid, na hindi lang basta tinubos ka, may obligasyon ka. At ngayon, ang sabi rito sa pangatlo, nagkakaroon ka ng consciousness, ng kaunawaan, ng kamalayan, na ang tao pala ay it's either ligtas o hindi. Kaya nga sa Romans 8:12-15, ang sabi nga, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry, Abba, Father. Hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya may kakayanan ka na habang natututo ka, oo, maaaring may struggle between the flesh and the spirit. Pero meron kang kakayanan, meron kang magagawa na mapagtagumpayan mo ang mga struggle na yan, ang mga kahinaan niya. Kasi ang sabi, binigyan ka ng espiritu. Espiritong magiging katuwang mo para maging matagumpay ka. At dito, isang paalala na sabi nga sa atin na habang tayo lumalakad sa ating buhay pananampalataya, masigit natin siya na kilala kung sino yung nagligtas sa atin sa kaparusahan. Kumbaga, kaya napakabuti ng Diyos, ika nga, na naunawaan mo yan. Maunawaan natin ang katotohanan niya. Ang sabi ko nga, kumbaga, instrumento lamang ako. Ang talagang nagsasabi ay ang salita ng Diyos. Yung pang-apat na titingnan natin sa umagang ito, the change over, o yung pagbabago. Sa verse 17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Yan yung sabi ni Pablo. Ang sino mang nakakay Kristo, kilala mo ang sarili mo. Kilala mo ang sarili mo, kilala natin ang bawat isa sa atin. Ang sabi, kahit ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, kung alam mo sa sarili mo, nakipag-isa na ako kay Kristo. Ano na raw ako? Isa na raw akong bagong nila. I am a new creation. Yun yung sabi ni Pablo. Ipinaunawa sa atin. Ginigising tayo. Ipinaalala ang katotohanan ito. Kaya't ang sino man, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. At ang sabi nga, therefore, kaya't ang sino man, ibig sabihin, based on a person's response to the love of Christ. Kung paano ka nakapag-responde sa
pag-ibig ng ating Panginoong sa Kristo. Nakipag-isa ka na nga ba? Nakipag-isa ka na nga ba sa ating Panginoong sa Kristo? Yun. Therefore, kung ang sino man ay nakipag-isa, nakipagkasundo, nakipag-covenant, nakipagtipan, he is a new creature. Ngayon, yung katotohanan yan, kumbaga, ang sabi nga, being in Christ speaks of our position in Christ. Positionally. Kung ngayon, bago ka pa lang, nanampalataya ka, naiintindihan mo, naunawaan mo ngayon, tinanggap ko, nakipag-isa ako ngayon sa ating Panginoon sa Kristo, yun na yung posisyon ko. Kumbaga parang, naririto ako, nakaposisyon ako rito, nakipag-isa ako sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi na mababago yan. Nakaposisyon ako eh. Ngayon, kung minsan, dahil sa pagmamahal, struggle, lumalayo, yun yung nararanasan, experienceal. Pero posisyon mo, na kay Kristo ka. Kumbaga, positional in Christ. At ang sabi nga niya rito, those in Christ are in union with Him. Kumbaga, nakipag-isa sa Kanya. Nakipag-isa ka na sa ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi nga niya rito, they have received the payment He made on their behalf and are secure in a permanent relationship with Christ. Hindi na mawawala yan kung talagang naipag-isa ka sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi nga, ang sabi kanina, di ba? Ang talagang may hawak ay ang ating Panginoon sa Kristo. Yun ang sabi, di ba kanina? Ngayon, dahil nga sa ating paglakad, nakakaranas ka ng mga experience na tinatawag nga dahil naririto ka pa, minsan natitisip ka, nadadapa ka, gagapang ka, tatayo ka, lakad ulit ka. Normal yun. Pero ang sabi rin kanina, kaya mo mapagtagumpayan kasi binigyan ka ng Spirit of God, Espiritu ng Diyos, katuwang mo para mapagtagumpayan mo ang mga bagay na yan. Kumbaga, yan yung isang ipinaalala sa atin. Ngayon, ang sabi nga niya rito, tinanggal na yung dati, new has come. Pero yung katotohanan nga na may mga, minsan, may struggle, oo, normal yan. Kasi naririto nga tayo sa mundong ito na hindi perfect. Ang ating inaasahan ay doon. Ngayon, ang pinapaalala ni Pablo ay, kumbaga, Paul speaks the transforming power of the love of Christ. Na merong kapangyarihan na may magagawang pagbabago dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoong sa Kristo. Ibig sabihin, hindi siya puro rason, excuse. Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo, ang sabi, merong transforming power. May change over na magagawa. Yung sinasabi, pinapaalala ni Pablo. Kumbaga may magagawa. Oo, totoo, may struggle. Minsan lumalayo ka. Pero ang pinapaalala ni Pablo, kumbaga, meron kang magagawa para mapagtagumpayan mo yan, magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng transformation power dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, yan yung sinasabi, pinapaalala ng ating Panginoong Jesucristo sa oras nito. Ang sabi nga kanina, di ba? Para ka ng mga patay na, kumbaga, namatay ang ating Panginoon sa Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, pero hindi siya nanatiling patay. Nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw. Ibig sabihin,
napagtagumpayan niya yon. Ganon din ikaw. Mapagtatagumpayan mo yan. Anumang mga hamon o laban ng buhay na meron ang bawat isa sa atin. Kumbaga, ipinaalala sa atin na kayang mabago, kayang mapagtagumpayan ang anumang mga bagay na meron kang kahinaan. Kaya nga, marami, ibig sabihin sa atin, hindi naman natin lubusang kilala o hindi natin lubusang alam kung ano yung mga past experiences natin. Kasi dito lang naman tayo nagkakilala sa Italia. Pero, kumbaga, may mga, halimbawa, mga life testimony na ating napapanood, napapakinggan, na meron talagang mga buhay na akala mo hindi magbabago. Pero nagbago dahil sa transforming power of the love of Christ. At dito, mismong ang nagtuturo nito, si Apostol Pablo. Sino ba si Apostol Pablo? Number 1 persecutor. Kaisa siya sa pumatay kay Esteban. Hindi Esteban nakakilala natin. Kung kaisa siya sa pumatay kay Esteban, kay Stephen. Kumbaga marami siyang pinahama ng mga mananampalataya. Pero nagbago siya. At siya ang ginagamit sa mga aral natin sa umagang ito. At sa mga iba pang mga aral ito. Kaya nga, ibig sabihin, kayang magkaroon ng pagbabago, ng change over, dahil sa transforming power of the love of Christ. At ang sabi nga dyan, sa Romans 6:4, kumbaga, we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Katulad daw ng taong nalibing, kasi nga ang ating Panginoon sa Kristo nalibing, pero pagkatapos ng 3 araw, muli siyang nabuhay, bago na. Kaya meron kang magagawa na mapagtagumpayan mo ang mga kahinaan mo at magkaroon ng transforming power dahil sa pag-ibig na naintindihan mo, naunawaan mo mula sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang nais paalala ni Pablo sa umagang ito. Kaya nga sabi nga niya rito, God meant for the Christian to be different, to live a different kind of life. Kumbaga, makita yung kaigahan. And to be different sa moral na levelo, hindi katulad ng mga wala pang Kristo sa puso. Naintindihan mo yan. Kasi ang kalooban mo na ngayon ay ang magawa ang kalooban ng Diyos. At dito, magagawa natin yan kung we are connected with the loving sa ating Panginoong Jesucristo. Paano mo mapagtatagumpayan kung lagi ka na lang? Paano mo mapagtatagumpayan kung hindi ka nakakonect? Hindi ka nakakonect. Hindi. Baka nakagano'n. Hindi sila. Kumbaga, paano mo magtatagumpayan ang mga kahinaan mo kung hindi ka nakakonekta kay Jesus Christ? Parang cellphone. Ang cellphone, kumbaga kung hindi siya nakakonect sa charger niya, lobat siya parati. Kaya dapat lagi kang nakakonect sa ating Panginoon sa Kristo. Para nang sa gayon, meron kang lakas na mapagtagumpayan mo ang mga bagay na akala mong hindi mo kaya mapagtagumpayan. Kumbaga,
Hindi lang every ngayong Sunday. Kumbaga yan na yung lifestyle natin na 24 hours a day, 7 days a week, 365 days in a year. Yun na yung buhay natin na lagi kang may ugnayan. Kung kahit yung, baka sabihin mo naman, baka yun na lang gagawin mo. Hindi. Kung bagay talagang relasyon mo na parang sa pamilya, di ba? Sa pamilya, ibig sabihin kahit anong paglayo-layo mo, hindi naman mapuputo yung pagiging pamilya mo, ika nga na nakaugnay ka pa rin doon eh. Ganon din. Kung pamilya ka na, nasa pamilya ka na ng anak ng Diyos, pamilya ng Diyos, naroon ka na. Hindi mawawala yun. Pero parang maranasan mo yung kapangyarihan, kumbaga yung connection, yung benefits, dapat nakakonect ka. Para na sa gayon, yung transforming power of the love of Christ, kumbaga, maranasan mo. Ang sabi nga niya rito, those in Christ, noon, those in Christ used to live to please themselves. Used to live, noon. But now, they live to please Christ. Yung mga nakikikristo raw, noon, ang gusto nilang talagang gawin, ay kung ano yung pakinabang na meron para sa sarili ko. Ngayon, mas naiintindihan ko na ngayon pala, ang talagang priority ko na pala, ay talagang ay ang ma-please ang nais ng Diyos. Eh po, yung sabi niya, those in Christ used to evaluate others in the flesh. Na dati kasi, noon, yung mga nakikay Kristo, noon, ang tingin niya sa mga tao sa paligid dito, ay yung batayan na, naiinggit ako kasi masyado ng successful yung kaibigan ko, yung kaklase ko, yung pamangkin ko, kamag-anak ko. Ngayon, hindi na pala. Ang tingin mo na ngayon ay, kaawa-awa pala siya kung wala siyang Kristo. It's either he is a believer, he is either saved or lost. Ganun na ang nagiging pagkaunawa mo. Kaya nga dito makita natin na isang pinapaalala sa atin na ito ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. The power of Christ's love. Sa ating pagtatapos, konting review, ang sabi nga dyan, the commitment to acknowledge that it is Christ's love that grips you tightly. Yung katiyakan ng pagkilala na talagang ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo ang siyang may hawak sa iyo. Kahit magpumiglas ka dahil anak ka niya, kumbaga, hawak ka pa rin. Maaring paluin ka kasi itinutuwid ka niya, pero anak ka niya kasi siya may hawak sa iyo. Kaya ngayon, yung condition na pinapaalala sa atin, the condition that Christ deserves to be first, na dapat siya ang mauna sa mga bagay na dapat nating gawin, and He died for you in order to live for His glory and not to your own. Yun na yung maintindihan mo. Na talagang, kumbaga, namatay pala ang ating Panginoong sa Kristo para sa akin. At hindi na ang nais ko ang maging priority. Ang una ay ang nais ng Diyos. At yung pangatlo na pinapaalala sa atin, the consciousness that you need to have passion for the lost. Yung kalalagayan na kaalaman, kamalayan na kinakailangan mo magkaroon ng passion for the lost. Sapagkat ang kalalagayan nila, haharap sila sa hukuman ng Diyos. Kung paano sila namuhay sa mundo ito. At yung pang-apat na pinapaalala sa atin, the changeover can truly happen to anyone. Na maaaring magkaroon ng tunay na pagbabago
kahit kanino. Nakakala mo hindi kaya magbago? Pwede. Pwedeng magbago. To those who believe, sa mga nanalig, nanampalataya, sumunod sa kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Isang paalala na ipinibigay ng ating Panginoong Diyos sa umaga ito. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagkatunay nga na ipinaunawa mo sa amin kung ano ang aming dating kalalagayan, Panginoon. At salamat po, Diyos, dahil sa pag-ibig mo, sa kapangyarihan ng pag-ibig mo, Panginoon. Nagkaroon nga po kami, Panginoon, ng kalayaan na tawagin ka namin Ama-Ama. Nagkaroon po, O Diyos, kami ng kasiguraduhan na kami mga ligtas, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa ikaw, Ama, ang siyang may akdang ng lahat ng ito, O Diyos. Dahil ikaw, Panginoong Santong Espiritu, ang siyang patuloy na tumutulong sa amin na magawa namin at mapagtugumbayan namin, Panginoon, ang mga hamon sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa katotohanan ito at dalayan ko nga po na tunay nga na hindi lamang po namin ito pinag-aralan. Bagkus, patuloy po namin angkinin ang katotohanan ng mga salita, aral na aming natutunan sa umaga ito. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray.